Hulyo sa inyong hardin. Napakarami na ninyong inilaang pagsisikap, napakaraming pag-asa, pero ang mga kamatis nyo ay berde pa rin, tapos ang mga pipino ay parang putla at walang lasa. Pamilyar ba ang sitwasyong iyan? Ang totoo, sa kalagitnaan ng tag-araw, ang inyong mga tanim ay nasa pinakamahalagang yugto na. At kung walang tamang pagpapakain, hindi sila magkakaroon ng sapat na lakas para sa magandang ani. Ngayon, ilalahad namin ang mga pangunahing sikreto ng pagpapakain ngayong Hulyo. Sasabihin ko sa inyo ang nangungunang 7 gulay na kasalukuyang nangangailangan ng inyong tulong. At syempre, sasabihin ko rin kung anong eksaktong energy cocktail ang kailangan nating ibigay sa kanila para sa Agosto ay timba-timba ang anihin natin. Manood hanggang dulo dahil doon ko ibubunyag ang pinakakaraniwang pagkakamali na kumakain sa kalahati ng ani ng mga naghahardin. Isipin ninyo na ang inyong mga tanim ay parang mga atleta na nakatapos ng unang kalahati ng marathon. Noong tagsibol at simula ng tag-araw, aktibo silang nagpapalaki ng muscles. Ang berdeng bahagi, mga dahon at mga tangkay. Para dito, kailangan nila ng nitroheno. Ngunit pagdating ng Hulyo, nagbabago ng husto ang laro. Nasa huling yugto na ang maraton. Ngayon, ang buong enerhiya ay dapat mapunta hindi sa dahon, kundi sa mga bunga, mga ugat at mga ulo. Kailangan ng mga tanim ng ibang klase ng fuel para sa huling tulin na ito. At ang trabaho natin ay ibigay ito sa kanila sa tamang panahon. Ang ating bida sa hardin, ang kamatis. Aminin natin, ito ang hari ng kahit anong taniman o hardin at kadalasan, ang ganda ng ani nito ang nagpapasaya sa ating mga maghahardin. Pagsapit ng Hulyo, ito na ang pinakakritikal at pinakanakakapagod na panahon para sa kanila. Tignan mo nga ang mga halaman mo. Namumunga na ang mga una, kasabay nito, patuloy pa rin silang namumulaklak at nagbubunga ng bago. Grabe ang bigat ng trabaho nila, di ba? Parang nagtatrabaho sila ng walang tigil, todo bigay, para makayanan nila itong marathon na ito. Kailangan nila ng espesyal na pampalakas or fuel. Kung ang gagawin mo ay puro nitrogen pa rin gaya ng dati, malaking pagkakamali yan. Makakakuha ka ng malusog at madilim na berdeng dahon, malalaking suwi, pero ang mga bunga, maliit, maasim, at matagal mahinog. Sa Hulyo, ang pinakamahalagang kaibigan ng kamatis ay ang potassium, kali. Siya ang parang expert na nagdidirekta ng lahat ng asukal at sustansya mula sa mga dahon diretso sa mga bunga. Kapag sapat ang potassium, mas matamis, mas mabango, at mas malaman ang mga kamatis mo. Nakakatulong din ito para maiwasan ang pagbitak ng mga bunga. Pero hindi lang yan. May isa pa tayong kailangan, ang calcium or calci. Ang kakulangan nito ang dahilan ng isang pangkaraniwang problema na nakikita ng marami, ang blossom end rot o bulok sa dulo. Ito yung pangit na maitim at tuyong bahagi sa ilalim o dulo ng bunga. Kaya ang pinakamainam na timpla para sa kamatis ngayong Hulyo ay sapat o mas marami pang potassium na may kasamang calcium. Yan ang sikreto para magkaroon ka ng ani na siguradong maipagmamalaki mo. Punta na tayo sa pangalawa sa listahan natin, ang malutong at makatas na pipino. Napansin nyo ba na sa kalagitnaan ng tag-init, parang nagiging pihikan bigla ang mga pipino? Minsan mapait, minsan naman korteng kawit ang tubo. Minsan naninilaw na ang mga baging at pakaunti na ang namumunga. Pamilyar ba yan? Ang totoo niyan, ang pipino ay isang masipag na trabahador na kailangan ng maraming maraming pagkain. Para siyang maliit na pabrika na tuloy-tuloy na sumisipsip ng tubig at sustansya para makapaglabas ng mga bagong bunga ng walang tigil.
Pagdating ng Hulyo, nasipsip na niya halos lahat ng masarap sa lupa kaya nagugutom na siya. At ang pangunahing kailangan niya ngayon ay muli, potasyum. Ang potasyum ang siyang responsable para sa sarap ng lutong, tamang katas, at para hindi mapait. Tumutulong ito sa halaman na maayos na maipamahagi ang tubig at sustansya para hindi maging butas sa loob ang mga bunga. Pero, kaiba sa kamatis, kailangan pa rin ng pipino ng konting pampalakas na galing sa nitrogen. Ang baging ng pipino ay kailangan tuloy-tuloy na lumaki, maglabas ng mga bagong dahon at galamay dahil doon sa kilikili ng mga bagong dahon na yan tumutubo ang mga magiging pipino. Kung walang nitrogen, titigil ang paglaki at ibig sabihin pati ang production line ng mga bunga ay hihinto rin. Kaya ang ideal na formula para sa pipino ngayong Hulyo ay pataba na mataas sa potassium pero may kasama pa ring konting nitrogen. Ito ang magbibigay sa kanya ng lakas para sa paglago ng baging at dahon at para sa masaganang pamumunga hanggang sa magtaglamig. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating mga bisitang mahilig sa init na galing pa sa timog. Pangatlo at pang-apat sa ating listahan ang magkakamag-anak na sili at talong. Para sa kanila, Hulyo ang tunay na panahon ng kanilang kasikatan. Malakas na silang namumulaklak at nagsisimula ng buuin ng mga prutas na matagal na nating inaantay. Pero dito mismo, maraming nagugulayan ang nakakaranas ng malaking pagkadismaya. Nagsasawa ang mga bulaklak, naninilaw at nalalagas ang maliliit na bunga bago pa lumaki. Bakit kaya nangyayari yan? Simple lang ang sagot. Kulang na kulang sa lakas o enerhiya ang halaman. Isipin ninyo, ang bawat bulaklak ay parang isang maliit na startup na kailangan ng pondo. At ang pinakamahalagang pondo or enerhiya para dito ay ang phosphorus. Ang phosphorus mismo ang nagbibigay sa halaman ng lakas para sa pamumulaklak at para sa pinakaimportanteng unang hakbang, ang pagbuo ng bunga. Kung kulang sa phosphorus ang lupa, parang sinasabi ng halaman sa sarili niya, pasensya na, ubos na ang pondo para sa proyektong ato, sarado na. Kaya simpleng inilalagas niya ang bulaklak o yung maliit na bunga. Pero hindi sapat ang phosphorus lang. Kapag nabuo na ang bunga, papasok na ang ating lumang kakilala, ang potassium. Ito naman ang bahala sa kalidad ng magiging ani. Gusto nyo ng siling makapal, makatas, at matamis ang laman. Kailangan ninyo ng potassium. Nangangarap kayo ng malalaki, matitigas, at makikintab na talong na walang pait at walang butas sa loob. Potassium ulit. Tumutulong ito para maipon ng halaman ang mga sustansya, para maging masarap at maganda ang mga bunga. Kaya para sa sili at talong ngayong Hulyo, kailangan nila ang ganitong klase ng dalawang suporta. Phosphorus para sa dami at potassium para sa kalidad. Ang panglimang bida sa ating hardin ay ang masipag na kalabasa. O, gaya ng minsan biro nila itong tinatawag, parang supling ng bakuran. Para bang handa itong tumubo kahit saan at mamunga ng walang patid, kailangan mo lang saluhin ang mga bunga. Pero huwag kayong paluloko. Ang kalabasa, tulad ng isang tunay na mananakbo ng marapon, ay madaling mapagod kung hindi mo aalagaan habang tumatakbo. Ang kanyang kakaibang dami ng bunga ay siya ring kanyang kahinaan. Hinihigop niya mula sa lupa ang sustansya sa napakabilis na paraan. Kung sa simula ng tag-init ay sapat pa ang mga nakaimbak sa lupa, pagsapit ng Hulyo ay ubos na ang sustansya sa ilalim niya. Ano na ang sunod na mangyayari? Ang halaman ay nagsisimula ng magbigay ng sinyalis na may problema. Mapapansin mo na ang dulo ng mga bagong sibol na bunga ay naninilaw, nabulok at nalalagas. Ito ang una at pinakamalinaw na sinyalis ng gutom.
hindi lang kayang pakainin ng kalabasa ang lahat ng kanyang anak o mga bunga. Siya, tulad ng sili at talong, ay kailangan ng posporo para sa pagbuo ng bagong bunga. At siyempre, kailangan din niya ng potasyum para maging maayos, siksik, at hindi matubig ang mga lumalaking kalabasa. Kaya, kung gusto mong tuloy-tuloy ang animo ng kalabasa hanggang taglagas, kailangan mo itong regular na bigyan ng kumpletong pagkain o masustansyang pataba. Ang pangunahing laman ng pagkain na ito ay potasyum at posporo. Ang ganitong pagsuporta ay makakatulong sa halaman hindi lang para mamuo ng bagong bunga, kundi pati na rin para mahinog ito ng maayos na mapanatili ang masarap na lasa at magandang kalidad. Huwag mong pabayaan ang iyong mananakbo na huminto bago matapos ang takbuhan. Ang pang-anim sa ating pinag-uusapan ngayong araw ay ang reyna ng gulayan, ang repolyo. Ito ay lalong mahalaga para sa mga uri na mid-season hanggang late season dahil pagsapit ng Hulyo, nagsisimula na ang pinakamahalagang yugto nito. Noong tagsibol at simula ng tag-init, abala ang repolyo sa pagpapalaki ng mga dahon nito. Ang tawag natin ay loob o mga malalaking dahon na kumakalat. Malaking tulong dito ang nitroheno. Pero ngayon, ibang usapan na. Lahat ng enerhiyang naipon ng halaman ay dapat mapunta na sa pagbuo ng ulo, ang kutyan, imbes na sa pagpapalaki pa ng dahon. Gusto natin ng ulo na siksik, buo, at makatas. Kung patuloy nating pakakainin sa dating paraan, baka matapos lang tayo sa malaking halaman na puro dahon lang at walang laman ang gitna. Kung tutuusin, ang arkitekto ng buong ulo ng repolyo ay ang phosphorus. Siya ang nagsasabi sa halaman, tama na ang pagpapalapad, oras na para bumilog. Ang phosphorus ang nagbibigay daan para mabuo at sumiksik ang ulo ng repolyo. Ang pangalawang mahalagang elemento naman ay ang potassium. Ito naman ang para sa kalidad. Dahil sa potassium, nagiging matamis at malutong ang repolyo. Dahil dito, naiipon ng mga asukal sa dahon. Pinapatibay din na nito ang mga pader ng selula. Ginagawa itong mas matatag at hindi madaling mapunit. Napakahalaga nito, lalo na sa biglaang pagbabago ng panahon o dami ng tubig. Dahil ang ulo ng repolyo na kulang sa potassium ay madaling mabasag o maputok. Kaya para makasiguro tayong sa anihan, sa taglagas, ay mapipitas natin ang perpekto, siksik, at tila batong ulo ng repolyo na tatagal sa imbakan hanggang taglamig. Sa buwan ng Hulyo, kailangan nating baguhin ang diet ng repolyo at bigyan ito ng mas maraming phosphorus at potassium. Ang ganitong tamang pagpapakain ang susi para masulit ang lahat ng pagod natin mula sa pagpapatubo ng punla hanggang sa pag-aalaga at tiyak na magbubunga ito ng higit pa sa inaasahan. Ang ikapito at panghuli nating punto ay nakatago sa ilalim ng lupa. Ito ang mga karot at bait. Parang kayang-kaya na nilang tumubo mag-isa at ang kailangan lang daw ay manipisan at alisan ng damo. Pero malaking pagkakamali iyon. Sa buwan ng Hulyo mismo, pumapasok sila sa pinakaaktibong yugto ng paglaki. Para silang maliliit na bomba, hinihila nila ang lahat ng sustansya mula sa dahon pababa para magpalaki, magpatamis, at mag-imbak ng mga sustansya sa bahaging kakainin natin. At kung hindi sila matutulungan, malaki ang posibilidad na nakakadismaya ang resulta. Pero, alam nyo ba kung ano ang pinaka-nakakainis? Ang maling pagpapakain sa kanila. Kung bibigyan sila ng nitrogen ngayon, lahat ng lakas ay mapupunta lang sa dahon. Makakakuha ka ng napakalaki at napakagandang bungkos ng dahon, pero sa ilalim ng lupa, maninipis, maliliit, or bakwang na buhaghag lang na ugat. Para maging malaki, pantay, at matamis ang karot at maging makataas ang bet na walang puting singsing sa loob, ang kailangan nila ay potassium. Ito mismo
ang pangunahing konduktor na nagdidirekta sa lahat ng daloy ng asukal at sustansya papunta sa ugat. Ang potassium ang responsable sa pagpapataas ng tamis at nagpapaganda ng kakayahang maimbak ng matagal, lalo na sa taglamig. Pero para sa mga ugat na ito, may isa pang maliit pero napakahalagang sikretong sangkap. Ito ay boron. Ang kakulangan sa boron ay madalas na dahilan kung bakit tumutubo ang biit na may butas o itim at bulok na gitna. At ang karot naman ay maaaring pilipit at walang lasa. Kaya naman, ang perpektong pataba para sa ating mga nakatagong gulay sa Hulyo ay potassium na may kasamang boron. Ito ang huling touch o huling hakbang na magpapabago sa iyong karaniwang ani upang maging tunay na maipagmamalaki. Pero ano ang common sa lahat ng mga gulay na ito? At ano ang pangunahing pagkakamali na pwedeng sumira sa lahat ng iyong pagsisikap? At ang pagkakamali ay napakasimple. Ipagpatuloy ang pagpapakain sa mga halaman gamit ang spring scheme. Ibig sabihin, mga pataba na mataas sa nitrogen. Makakakuha ka ng magaganda, malalakas, malalim na luntian na mga halaman, pero halos walang bunga. Ang halaman ay magiging masagana sa dahon. Mas nagpo-focus sa pagpapalaki ng mga dahon kaysa sa pagbunga. Kaya ano ang ipapakain? Ang mga pangunahing kailangan sa Hulyo ay potassium at phosphorus. At ang pinakasimple, pinakamadali, at pinakamabisang paraan para ibigay ang mga ito sa iyong mga halaman ay ang pinagbabara ng abo, wood ash. Ito ay parang magic na pampabunga para sa buwan ng Hulyo. Ang recipe ay simple. Isang baso ng sinala na abo ilagay sa 10 litro ng tubig, haluing mabuti at ibabad ng 1 araw. Pagkatapos, diligin sa ugat ng halaman, mga 1 litro bawat isang malaking halaman. Sa abo ay mayroon ding potassium para sa tamis at laki ng bunga, phosphorus para sa enerhiya ng halaman, at calcium na magpoprotekta sa mga kamatis at sili laban sa sakit sa dulo ng bunga, blossom and rot. Ang simpleng gawaing ito ay kayang paramihin ang iyong ani ng malaki. Kaya, mag-summarize tayo. Ang Hulyo ay panahon para palitan ang nitrogen-based na pataba ng potassium at phosphorus. Bigyan ng pansin ang mga kamatis, pipino, sili, kalabasa, repolyo, at mga root crops. Ang simpleng pinagbabara ng abo ay magiging pinakamagandang pampalakas para sa kanila at tutulong sa iyo na magkaroon ng masagana at masarap na ani. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa iyo, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong tips sa pag-aalaga ng iyong hardin at gulayan. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Ano ang inyong mga sariling subok na sa tagal ng panahon na mga recipe para sa pagpapakain ng halaman sa panahong ito? Ibahagi ang inyong mga sikreto sa comments. Sama-sama tayong gumawa ng pinakakapaki-pakinabang na koleksyon ng mga tips sa paghahardin.